Ang totoo niyan, this is a quick podcast about a certain topic. Pero about content creation pa rin siya. And this is called Coffee Break. Coffee Break. Coffee Break. Let's go! Daming tao. Ang aming topic for tonight pala. Today pa rin pala kasi umaga na eh. Topic pala namin today is the struggles of a content creator. Diba? Nadidistract ako sa mga nagtatanong para gusto sagutin lahat. Struggles yun, struggles. Struggles of a content creator. And explain ko lang pala, ang podcast na to naisip namin, parang less friction siya. So, no cuts if kakayanin live para after namin i-shoot. I mean, pagtapos mang live, rekta na upload sa YouTube. So, yung full video is nasa YouTube, okay? Full video nasa YouTube. Okay? Okay. Goods. Rinig naman ako dyan, no? Ha? Rinig naman ako dyan. Rinig ka, sige nga. Sabihin niyo ako rinig. Ba, di nila alam, wala ako player usap number 2. Lagi ka kaya ng picture ng player number 2. Rinig siya, rinig ka daw. Yun. Nice. Anyway, share lang namin yung thoughts namin about sa pagiging content creator since yun na yung main job namin. Pero ipopromote na rin namin yung YouTube namin. Rig's Page V2 on YouTube. Di ko mapin eh. And doon namin, check mo, mapipin mo siguro no? Napanga-pin ba ako? Pin ka nga. Itawag na ito, yung full episode niya is dyan namin. Hindi naman full episode. I mean, kasi di ko na ikakat to eh. Di natin ko cut to eh. Yun nga. Nakatawag mo sa heart. As a content creator, since ako, ginagawa ko na ito ng ilang years na ba? 2 to 3 years siguro. Isa sa main, tawag na ito. Pinaka main, bawal ko pala ikat to, sorry. Kasi may audio. May audio nagpi-play. Pero, yun nga, isa sa mga struggles ng isang content creator is consistency and burnout. Kasi ano ba tamang term? Ang hirap maging consistent sa, for example, quality videos. If magiging consistent ka na sa quality videos, tapos parang yun nga, burnout, mapapagod ka after ilang months or ilang weeks na paggawa ng quality videos. Ano sabi ko? Quality? Tapos Quality videos. So try mo naman ngayon itry yung yung quantity. So gagawa ka naman ng marami, and then papasok na naman yung burnout, and then gagawa ka na naman ng marami. Tapos napapagod na ako, iniisip ko pa lang. Ay, si Jiki, thank you for the heart me. Distract tuloy ako. Ikaw, para nung ano pang ibang mga as a content creator na. Syempre, since hindi naman ako ganun katagal, tulad ng sintagal mo, dito kasi kapasok ko lang ulit eh. Di pa rin siya 100% nag-sink in. Ganun. Hindi ko lang paano ko i-explain eh. Pero yun na yung pinaka-explanation ko. Kaya tingin ko na sa adjustment pa rin ako. Pero ito, i-share ko lang din. Ang tagal ko ring tawag na ito. Yung moment na na-realize ko na content creator na talaga ako. Parang tagal ko ring
ang tagal pumasok sa isip ko na parang ito na yung ginagawa ko for a living. Kasi parang, di ba, hindi naman natin to, since high school, ginagawa na natin. So, anong point, kumbaga, anong turning point na, na siya, nagiging work na siya, di ba? Parang, parang, doon tayo nahirapan. Doon ako nahirapan mag-transition. Yun nga eh. Baka nandun pa ako sa side na yun, sa face na yun. Yun, di ba? Kasi nasanay tayong for fun lang yung mga video. For fun lang. For fun lang yung mga video. Ngayon, yung mga official client na na dapat ginagawan. Minsan di namin alam kung totoo ba to, legit ba to, ba to? Mga big brands, lalo pag mga big brands yung minsan hindi ko pa rin legit big ba to? Big brands or big names. Isa pa sa mga hindi naman siguro siya struggle, pero yung creative challenges kasi para sa akin challenge lang siya. Kumbaga, paano mo isa-spice up pa yung paano mo may spice up pa yung content mo every single video. Syempre, isa sa mga priority ko rin before yung mag-level up or mag-upgrade every single video diba? So para sa akin parang struggle, hindi siya struggle, challenge siya na kung paano i-level up every video. Siguro para sa akin, consume ng mga creative. Yung maraming inspiration, maraming pwedeng mga creators locally tsaka internationally na gagaling. And then yung ibang, kumbaga hindi mo naman gagayahin lahat, diba? Kukunin mo lang yung mga key aspect na gusto mo sa iba't ibang creator, filmmakers, or mga whatever. Tapos, lalagyan mo ng sarili mong spice. Same ng diba? Parang same nung pag nag-aaral ka mag-video edit. Siyempre, marami kang papanoorin tutorial. Mahalo-halo mo yung mga nalaman mo. Hanggang sa makakatimpla ka ng sarili mong effect or sarili mong knowledge. Yun. May nagtanong. Mayaman ka na po ba, sir, even before pa? Ito maganda, sakto sa next isa sa mga naging struggle ko before, yung pinaka-rock bottom ko, is wala akong pera before. Alam yan ng lahat ng kaibigan ko. Parang after high school kasi hindi na ako, ang naging problema ko kasi before. Kasi nung high school nag-shoot na ako ng mga weddings, mga lang pala, birthday party, debut, events, mga ganun. Tapos akala ko nung pag-graduate ko, maging mayabang ako. So, sabi ko, di na ako magka-college. Diretso na ako mag-shoot, ganyan. So, akala ko magiging madali yung path ko kasi meron na akong experience, meron na akong mga portfolio nung time na yun. Pero, wala. Ang hirap. Kahit ako di ba? Nung mag-apply ako, siyempre, marami tayong ginawa video. May portfolio na ako. Madali lang maka-apply. Looking back, ngayon, tinitingnan yung portfolio ko na pinagpapasa ko dati. Napaka-BS pa pala ng mga Google Drive pa yung gamit ko. Google Drive pa yung gamit sa mga mag-portfolio yung gagamit ng Google Drive. Tama. Yun. Saka, yun nga, sa sagot mo, mayaman ka na ba, boss? Hindi. Kumbaga from scratch talaga. And then may isa pang tanong sa taas. Wait lang. Ano pang pinaka-memorable na nangyari sa pagiging content creator? Actually, ito, naman to subjective naman yung pagiging memorable. Kasi every single day naman, hindi naman laging masaya dito. Kasi pag mapupunta dito si Kenvin, akala niya lagi tayong hype. Pero,
minsan may sobrang hype kami, minsan dull, minsan boring, walang minsan chill lang. ulit-ulit lang, chill lang. Minsan wala. Baga nandun kasi yung, Ang constant lang dito, kape. yun. Kumbaga nandun yung fun sa, sa moment na yun eh. Hindi yung paroroonan mo, hindi yung kung saan ka papunta, kundi yung journey talaga. Yun yung, memorable things. Yun yung dapat nasa isip natin eh. Yun. Thank you sa pagsagot. Yun. Who help you sa mga struggles mo? Ako lang din. Wala naman akong kasama before eh. Pero ngayon, nandito si Boss Shandy. Siyempre, naririnig na siya. Hindi niyo siya nakikita ngayon. Hindi ako boss. Pero naririnig niyo siya. Kala mo, konsensya eh. Yun. Ano pa? Tsaka yung notes ko. Ano ba? Bilang, ano tanong? Ano pa ba na sa'yo? Sagot lang kayo. Sagot lang kayo. Tanong lang kayo. tanong lang kayo. Tanong lang kayo about content creation. Kasi kahapon, may mga nagtanong, nag-live din ako kahapon. Tapos maraming nagtanong about content creation. About content creation, ha? About content. Mamaya na namin sasagutin yung about sa, kung ano yung mga gamit namin. Pero yun nga. Wait lang. Mamaya yung last na yan. Paano ako nagsimula? Iwan natin yan sa last. Mahaba yan eh. Parang isang podcast yan eh. Mahaba yan. Pero parang medyo nasimula na nga sa data nating podcast eh. Oo. May pa-happy hour na yan eh. Oo, may nagawa na namin ng video yan eh. Pero pwede pa namin gawin ulit syempre. Work-life balance. Ito hindi naman din struggle to eh. Ako sa'yo ba? Ngayon, nag-struggle ka pa ba sa work-life balance mo? Work-life Work-life hindi balance. Ko nga, kasi nga diba sabi ko, hindi pa nag-sinkin sa akin na ito yung work ko. Hindi ko alam kung puro life pa ako ngayon eh. Baka life lang to eh. Life around work. Life around work. Pero, kasi pag ganito as in content creator, so marami nga naman time eh. Nasa sa'yo talaga kung may discipline kang magtrabaho eh. Di ba? Kailangan everyday may contribute ka sa ginagawa mo. Kahit konti. Yun. Sa akin naman, work-life balance. Wala naman akong work-life balance eh. Ngayon niya eh. Feel ko, kumbaga, ito naman yung gusto ko eh, before eh. Even before eh. Gusto ko hindi naman siya work-life. Kasi minsan hindi ko naman siya feel na, na work. Na work So, minsan enjoy naman. May ibang mga videos or mga ibang tawag na ito. Ibang work na parang ayaw kong gawin, mga paperworks, mga business side ng pagiging content creator, yung work para sa akin. Pero work-life balance, wala, part yun ng pagiging hustler eh. Tsaka kasi ayaw natin isipin na work to eh. Yun pa, isa pa. Diba, sabi nga, wag daw gawing work yung passion. Pero madalas priority work. Hindi. Depende naman din kasi yun eh. Depende sa tao pa din. Oo. Kung gagawin mong work, kung gagawin mong life yung work. At saka, gagawin mong work. Yun daw, are you in freelance? Freelance right now? Freelance? Medyo freelance. Pero hindi editing eh. Content creation talaga, service, video making siguro. Part na rin kasi yun eh. Anyway, yun nga, sabi ni Ken Bin, sakto, self-doubt or ano yung naging inspiration or motivation. Sino nag-push? Yan. Ikaw muna. Sino nag-push sa akin? Oo. Maging content creator. Hindi ko masasagot yung content creator. Hindi naman siguro. Pagiging na lang. Pero kung editor. Pagiging editor, paggawa na videos. Parang nasagot na natin ito sa isang podcast eh. Oo. Pero kung sa editing, ang una ko talaga napanood si Eman Nimedes. Kung kilala niyo. OG namin yun, si Eman.
Tapos, sino pa ba? Mga pinaparoon natin yun. Peter. Peter. Si Peter kapag, Peter McKinnon. nung paglipat ko ng Premiere siguro. Pero kung Pero, sa content creation, hindi ko alam kung may inspiration. Kasi kakapasok ko lang naman talaga eh. Si Jai, inspiration ko. Gox ba? Mga Gox. Si Gox. Akong Gox, no? kung sabi nga kasi, Hindi, inspiration tama ka pala, na, hindi naman pala inspiration. nag-start. Inspiration natin si Gox. Inspiration. Si Gox, sino pa yun? Naka-follow ako dun sa isa eh. Ako hindi ka. Pero, if content creation, hindi ko kasi alam eh. Ang dami kasing pwedeng inspiration eh. Oh, marami. Marami tayong mga finalo na before. Pero OG talaga, editor si Eman. Eman Nimedes. Eman Nimedes, solid. Full-time content creator na ba? Yes po. Ito po ay ang aming struggles and aming mga hinanaing. Hindi naman siya rant. Ano lang siya? About lang, po dyan. Thoughts lang about content video na creation. Gox, inspiration lang naman si Gox. Ang hirap pa rin kasi na may ibang inspiration pa rin naman. Lalo na if may kita nyo sa videos namin. Tsaka, hindi. Parang iba-iba tayo na inspiration eh. Iba yung inspiration sa editing, sa story, tama. sa May iba-iba pang branches. sa paggawa ng script. Iba-iba. Kailangan halo-halo ka. Serious about making it a full-time job, please. I love this niche. Ayun nga yung tinatakal namin talaga actually para sa podcast na to. Kasi nga maraming nagtatanong kung paano nag-work and paano namin, parang gusto ko rin kasi i-document yung yung mga struggles namin, yung mga ups and downs namin. Kasi syempre, creator kami, public people kami. Dapat makikita nyo yung pag-grow namin as a content creators sa YouTube namin, Riggs PHB 2. Ay, actually, nasa YouTube yung nasa YouTube yung parang part 1 nito. Yun. Andun yung parang difference namin ni Jai dati. Kasi si Jai, nag-start siya ng ang tawag doon? Freelance videographer. Ganun. Hindi, yung corporate versus Corporate versus ano nga Ano yun? nga yung topic nun? Kasi Parang nag-start corporate. kasi ako. Parang closed tsaka closed and free environment. Parang Free environment. Kasi nag-start ako sa corporate job na. At si Jai yung opposite ko. hindi naman siya corporate pero ang job meet niya before, sakto, is editor, videographer din. Videographer. Yun yung dati niyang work. Ako way back before high school pa, ganun din, freelance videographer din. Magkaiba kami ng sinumulan No. ni Jay. Tapos after high school, Kaibang field. pagtapos nun, diretso na content creation. Ako, diretso na content creation. Yun. Wait lang, next natin. Ganda tong tanong ni Kenvin. Yan, salamat sa pag-share. Meron pang, ito, isa rin to sa mga, ito talaga hindi natawag kong struggles. Kasi, syempre, as a creative person, hindi naman lahat ng, yung kumbaga yung creative part lang yung alam ko nung nag-start ako. Pero yung business side, hindi ko alam. So, isa sa mga nag-struggle ako is yung business side talaga. Yung pag-handle ng mga emails, mga ganyan. Kung paano makikisalamuha or may pag-socialize sa mga tao when it comes to connections sa mga brands. Network. Yung mga ganyan. Isa sa mga naging struggle ko yun kasi yan parang hindi ko, gusto ko gumawa lang ng video. Ayoko na isipin pa yung ibang part. Kumbaga yung ayaw kong part. Yun Pero yung hindi mo maiisip nung nag-start ka pa yun. Hindi mo talaga may imagine na kasama pala yun.
Kumbaga, sooner or later mangyayari rin siya. Pero hindi ko talaga in-expect din agad. Yun. And, ano pa ba? Actually, wala na. Yun lang naman eh. Ano pa ba? Monetization pa. Presyo, hindi naman masyadong naging struggle. Kasi, hindi naman syempre gusto namin maging monetize or maging main talaga. Pero, sa ngayon, iniisip lang din namin yung kung paano gumawa, kumbaga paano namin ina-navigate through yung content creation. Kumbaga hindi namin iniisip na gagawin natin to para sa hindi namin iniisipin yun, di ba? Kumbaga, kasi yun nga, since high school, passion na talaga namin gumawa ng talaga video. natin gumawa ng video eh. Yun yung naging Tsaka, fun. Isa siguro yun sa struggle natin ngayon na kasi dati hindi naman tayo required gumawa ng video everyday na kailangan may creative or may spicy na part sa isang pag nasa ganitong side ka na kasi hindi mo naman masasabing araw-araw ka makaagawa ng ganun kagandang video eh. Kumbaga hindi naman araw-araw 100% yung hindi lahat perfect yung script mo, hindi lahat perfect yung edit mo. Yun lang naman. Sagot tayo ng mga tanong. Before becoming a content creator, ano yung dapat i-consider mo before starting? Your purpose. Yeah, your ikaw purpose makakasagot niyan. and your purpose. Kasi yun talaga yung hindi mo kunyari for example, nasa lowest point ka ng pagiging content creator mo, madali kang mag-quit pag mababaw yung purpose mo eh. Pag sobrang high ka naman, mabilis ka ring mag-shift eh. Yeah. If hindi mo alam yung purpose mo, kung ano talaga yung purpose mo, yun talaga eh. Actually, bukod sa purpose, parang gaano ka ba ka-dedicated? Gaano ka ka-dedicated? Gaano ka hanggang kailan? Kasi alam mo, madali lang na gumawa ng content eh. Ang mahirap is kung dedicated ka bang gumawa araw-araw. Consistency. Discipline. Part yan. Discipline. Pero pag start ka, kailangan yan discipline. Mahirap. Madaling mag-start. Mahirap mag-sustain. Kaya kailangan nyo ng discipline. Yan yung purpose nyo kasi talaga. Yan yung magpupush sa inyo. Saka, yun lang. Yun yung magiging isa sa mga core na bobo talaga. Ng Core values. Being Lasal yan. Lagi ko naman sinasabi na purpose, discipline, tsaka ano pa isa, consistency ba? Basta tatlo yan. Kalimutan ko na. Ayun nga. Meron pa ng tanong. Dedication? Hindi. Pero pwede rin. Depende naman. May nagtanong pa. Anong degree nyo if meron? Wala akong degree. Pareho kami. Ano? Degree? Wala po kaming degree. Hindi natuloy. Tumigil ako para Yun na rin siguro yung video. Yun na rin siguro yung advice namin para sa mga beginners. Huwag nyong tignan yung numbers. Kumbaga, tignan nyo lang yung process. Kasi magiging boring talaga pag inisip nyo. Araw-araw content, araw-araw gawa. Isipin nyo, pagising nyo sa umaga hanggang pagdulog nyo, gagawa lang kayo ng video. Boring talaga. Pero dun kasi masusukat kung dedicated ka ba sa gagawin mo. Yun nga eh. Kung ano ba yung goal mo? Goal mo bang madaming views talaga? Madaming views? O gumawa ng content? Kaya nga content creator. Di ba? Content creator. Hindi ka naman money create creator. Ka ng content. Hindi popularity. Minsan kasi na-experience ko rin, hindi naman sa akin, pati yung sa ibang mga content creator peoples, madalas ko naririnig na nababurnout sila. Syempre, di naman pwedeng maiwasan yun. Normal naman kasi. Part naman siya. Pero yun talaga, part siya ng pagiging content. Minsan zero talaga, minsan zero talaga. Ano pa?
Kanya-kanya na lang ng Oo. pag-cope yan Kanya-kanya ng pag-cope. Worst experience with a client niyo po and how did you overcome it? Ano bang worst client? Siguro yung mga mga client or mga brands na mga brands na Matigas sa ulo. matitigas ang ulo, demanding, mga ganyan. Mga ganyan. Usually mga ganyan. Yun lang naman. Ano pa? Questions about content creation. Content creator. Alam akong brand. Yun. Yung gusto ko. Ano pa? Content creator brands. Content creation. Yun lang naman. Yun lang naman ang coffee break. Sakto 30 minutes Yun. Anong camera settings mo sa stream? Wala naman. Kasi ginagawa mo na video yun Gagawin natin video yan next time pagka dumating na yung Yun may ang coffee kayo. masarap. Meron pero hindi enough May contract kayo sa brands. Wala pa naman. Meron minsan. Yung masasabi ko sa inyo. Diba? Huwag nyo kayong tumingin sa paroroonan. Ang Tagalog, ang lalim Huwag nyo tignan ng ang ganon. Naririnig ba yun? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Pero hindi pa kami mag-end live. I-end ko lang yung recording. Anyway, yun nga ang aming podcast, bagong pakulo. Mas madali nang mag-edit. Hindi na namin i-edit. Rekta na. Thank you. See you next week. Gusto nyo araw-araw Kasi yung araw-araw live podcast Araw-araw nag-podcast. Straight upload Yun. Thank you guys. Hindi pa kayo mag-end. Any questions? Sony A63 po ang aming camera. Teka. Bigyan na lang natin ng quick live rundown quick rundown ng ating setup. Setup natin, meron tayong Sony C80, yung aking mic. Ang mic ni Shandy. Ang mic ko ay Fifine AM8. Yun. Ang boom arm na to is the Fifine BM88 ata. Ilaw sa taas is ano nga to ilaw? Lightmon Lightmon. Ano isa? Lightmon by Godox Lightmon. Itong isa pero nakapatay. iFootage iFootage na naalala ko BNA. Ilaw na to sa orange app. Lamp. Ang tawag na to sa lamp na to, basta lamp. Check nyo na lang. Ilaw sa taas. Ulanzi light bar. Hindi pala siya Ulanzi. Ulanzi ba siya? Basta Ulanzi. Camera, syempre of course, Sony A63. Yun. Dapat Thank you. naka-soundboard ng A63 sa'yo. Oo nga, Kapag may nagtatanong, i-click mo na lang. Ang cozy tignan, thank you. Oo nga, imbis gando. Ayun Yeah. Sorry. Lens is Sony 35mm 1.8. Yun. Ano pa? Thoughts on 3-body problem. Solid, pang matatalino lang yan. Any last questions sa mga content creator, aspiring content creator people? Ano? Ha? Asay mo? Any last last questions ba? Ano ka mo? Sony A63. Gawa mo na soundboard yan. Click mo na lang yung Sony A63. Paluha ka na lang. Ano ba paluha? Ano pong mas magandang mic po for small filmmaker? Boya BYM1. Yan talaga. Budget. Pasok sa banga. Pasok sa budget. Pasok sa camera mo na maliit. Cute lang.
Pero, solid. Yun lang. Thank you guys. Thank you for listening sa aming rants. Bye-bye! Ay, di ba wala?